ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Bakit may mga alaalang iniingatan at tila ito ay mahirap iwaglit sa isipan? Bakit sa tuwin ay nagbabalik kapag pinupuntahan ang pook na naging saksi, kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitibay ang dating tagpuan? Magandang umaga mga kaibigan. Narito na ang ika-4 na kabanata ng kasaysayan tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat mula sa isa nating taga-subaybay mula sa Parañaque City at siya nagpatago sa pangalang Monique. Mr. Romántico, kapag ating natagpuan ang nilalang na ating mamahalin ng tunay na tunay, kay sarap palang balikan kung paano kayo nagsimula. Ginugol namin ni Carlo ang mga oras sa tabing dagat upang alalahanin ang simula ng aming pagkakakilala. Ang panahon na pareho kami nagpapakiramdaman, pati na ang mismong oras nang tanggapin ko ang kanyang pag-ibig. Baon namin ang matatamis na sandali nang magbiyahe kami pabalik sa Maynila. Oy, kayong dalawa ng nobyo mo, ha? Kahapon talagang doon na kayo nag-ubos ng oras sa tabing dagat. Doon po kasi kami nagkakilala, Ma. Ang biro nga ng lola mo. Mukhang hindi raw naman siya ang dinalaw mo. Ha? Mukhang ang binalikan mo raw sa Pangasinan yung tabing dagat kung saan nagtagpo kayo ng boyfriend mo. Si Lola talaga. Sige na, kain ka pa para hindi ka gutumin sa school. Ang dami ko na nga po nakain, May. Tumataba na ako. Uy, naku ha. Nung wala ka pang boyfriend, hindi mo iniisip kung tumataba ka o hindi. Pero ngayong naging nobyo mo si Carlo, saka ka pa naging conscious sa pagtaba mo. Siyempre naman po. Kung sa bagay, ganyan din ako nung magnobyo kami ng papa mo Basta anak, ang maipapayo ko sa'yo, maging matatag ka halimbawang nagkaroon kayo ng problema. Ma, ano naman po magiging problema namin? Wala relasyong hindi nakakaroon ng problema. Tandaan mo yan. Sabi nga sa akin ng lolo mo nung nabubuhay pa siya, ang relasyon daw parang dagat. Minsan, payapa, pero may panahon daw na malalaki ang mga alon kapag masungit ang panahon. At yun ang dapat mong paghandaan. Bakit pa ganito pakiramdam ko? Kanina pa ako kinakabahan na hindi ko mawari. Parang may darating na problema na hindi ko maintindihan. Sir Carlo? Oh, Riza, anong problema? Ang kulit nung isang customer. Nagagalit Sinisigawan ako. Sabi niya, ibigay ko raw siya sa supervisor. Ikaw na ako mausap doon. Sige, ako na bahala. Barat man ng customer na yun na umalis, oo. Presyo 450, tatawaran ng 250.
Halata mo talagang ayaw bumili. Tita Yoli, Ay! Ivy! Oy, Ivy! kahapon po pumunta rin ako dito, tita. Sarado tong pwesto ninyo. Pagpunta ko naman sa bahay niyo, wala ring tao. Eh kasi dumalaw ako sa biyanan ko eh. Kasama ko yung kaibigan mo. Natutuwa nga ako. Hindi kami napagod sa biyahe. Kasi inihatid kami ni Carlos sa kotse. Ang totoo po, si Carlo ang dahilan, kaya gusto ko kayong makausap ng sarilinan. Ha? Si Carlo? Bakit? Ano tungkol kay Carlo? Eto po, tita. May picture dito sa cellphone ko. Namamasyal kasi ako sa mall nung isang araw. Kitang-kita ko po si Carlo. May kasamang ibang babae. Nakuhanan ko siya ng picture nang hindi niya namamalayan. O, yan po. Kumakain sila ng babae. Oo nga. Lintik na lalaking yun. Ivy, maraming salamat sa malasakit mo. Pag-uwi ng kaibigan mo, kakausapin ko siya. Ipapabreak ko sa kanya ang two-timer na nobyo niya. Mr. Romantiko. Mr. Romantico, upang madali akong mapaniwala, ipinaprint po ni Mama ang picture sa cellphone ni Ivy at pag-uwi ko, pagsapit ng gabi, iyon agad ang isinalubong sa akin ng aking ina. Nasyak ako. Parang piniga ang puso ko sa kataksila ng unang lalaking minahal ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ano hindi totoo? Ayan na nga ang ebidensya, di ba? Ang 2 litratong yan. Hindi mo pa rin ba paniniwalaan yan? Anak, hindi mo naman pwedeng sabihin na kamukha lang ni Carlo ang lalaking yan na nasa litrato. Siya talaga yan. Nakakapagtaka naman ho kay Ivy. Eh bakit sa inyo pa niya sinumbong yan? Eh nakikita naman po kami sa university. Siguro iniisip niya baka hindi mo siya paniwalaan. Nakakainis siya. Sa halip na ako lang ang galit sa nobyo ko. Eh pati kayo galit na rin ngayon kay Carlo. Natural! Anak kita eh. Talaga magagalit ako. Kahit sino lalaki mananakit sa damdamin mo. Makipag-break ka na sa lintik na lalaking yan. Napaka-plastic. May pahatid-hatid pa sa atin sa probinsya. Kaliwete naman pala. Monique, huwag mo akong talikuran. Ano ba problema? Mag-usap tayo. Bakit galit ka? Huwag mo akong kausapin, Carlo. Umalis ka na! Ano ba problema? Ikaw ang problema! Bakit? Ano kasalanan ko? Gusto mo malaman kung ano problema? Ito ang problema. Ang mga litratong to. Ayan! Kainin mo yung litrato niya ng girlfriend mo! Two-timer! Hayun, humabol si Carlo. Pero galit talaga si Monique. Sa ipinakita ko ebidensya ng pagiging two-timer mo, Carlo. Mababasa talaga ang papel mo sa kaibigan ko. Patay ka na! Monique, anak, di ba sinabi ko naman sa iyo noon, kahit pa na kung sakaling magkakaroon ka ng problema, dapat maging matatag ang loob mo? Ang sakit, May! Ang sakit. Oo, alam ko. Pero mabuti nga na ngayon pa lang, nangyari na ang ganyan. Eh, papaano kung mas matagal na kayo ni Carlo? O kaya kung kasal na kayo, at saka mo matutuklasan na may iba siyang babae? O, hindi ba mas masakit yun? Eh, dapat hindi ko na lang siya nakilala, Ma. Sige na, tama na. Tahan na.
Isipin mo na lang na si Carlo ay isang masamang panaginip. Mr. Romantiko. Nais ko na sana pong ituring si Carlo na isang panaginip na lang. Subalit napakahirap pong dayain ang puso. Suko sa langit ang galit ko sa kanya. Ngunit dama ko namang mahal ko siya. At yun ang lalong nagpapakirot sa dibdib ko. Bakit may ganoong damdamin? Na suklam ka sa isang tao, subalit sa kaibuturan ng iyong puso, batid mong siya'y iyo pa rin itinatangay. Dito muna ako sa rooftop ng administration building ng university. Gabi na kaya wala na mga estudyanteng mag-PPE dito. Ayoko munang umuwi sa amin. Pag nag-iisa na kasi ako sa bahay, lalo lang akong iiyak doon. Saka baka paglabas ko sa gate, baka nag-aabang na naman sa akin si Carlo. Ayoko makipag-usap sa kanya. Monique, Bakit narito ka, Ivy? sinundan talaga kita. Nakita kita nung mag-isa kang pumunta dito sa rooftop. Nag-alala ko eh. Baka kung anong maisipan mong gawin, baka bigla kang tumalon. Yun ang hindi ko gagawin. Hindi naman ako tanga. Pasensya ka na ha. Naging dahilan ako para mabisto mo yung pagiging two-timer ng boyfriend mo. Isa nga yun sa gusto kong itanong sa'yo. Ivy, bakit kailangan kay mama ka pa magsumbong? Bakit hindi na lang sa akin? Kung sa'yo ko ipinakita yung picture, baka maniwala ka pa rin sa mga buladas ng Carlong yun. Kung tutuusin, pwede pa nga siguro naming maayos yung problemang to eh. Kung hindi mo lang pinaalam agad sa mama ko. Iyon na nga ang ayaw kong mangyari. Yung magkaayos pa kayo ni Carlo. Bakit ba tutol na tutol ka sa relasyon namin ni Carlo? Masyado na ako nasasaktan, Monique. Ivy? Kasi mula nang makilala mong Carlong yun, lahat ng mabubuti na gawa ko sa'yo, kinalimutan mo na. Yung mga sakripisyo ko, na ihahatid ka hanggang dun sa inyo pag may baha, baliwala na sa'yo. Ibinasura mo ng lahat. Sinusumbat mo sa akin yung mga yun? Hindi ako nanunumbat. Pinapaalala ko lang sa'yo na marami rin naman ako nagawang kabutihan sa'yo. Gusto ko ma-realize mo na hindi lang si Carlo ang kayang magpadama sa'yo ng pagmamahal na hinahanap mo. Ibig mong sabihin, tomboy ka? Ang ibig kong sabihin, Monique, mahal kita. Pagmamahal na siguro mas sobra pa kaysa pagmamahal na kayang ibigay sa'yo ng kahit sinong lalaki. Kaya pala ginawa mo ang lahat para makakuha ng ebidensyang sisira sa relasyon namin ni Carlo? Nagulat ako sa ginawa mo, Ivy. Kinulat mo talaga ako. Meron ka palang personal na motibo kaya tutol na tutol ka sa nobyo ko. Diyan ka na! Monique, huwag mo sana akong kasuklaman. Dahil sa natuklasan mo tungkol sa aking pagkatao. Hindi ka dapat magalit sa akin. Hindi ko kasalanan na may ganito akong damdamin. Tao rin ako. Isang taong marunong din magmahal. Kaya, Roland, liga pa ng beer. Gusto ko pa uminom. Tama na yung nainom natin, insan. Uwi na rin ako sa amin eh. Oo nga naman, Carlo.
Nakarami na kayo eh. Ha? Mahirap naman kung uuwing lasing itong pinsan mo. Baka makrusonadahan pa ito sa daan. Pa, sakit pa lang may basura ng babaeng minahal mo. Sakit pala nun pa. San, huwag mong tanggapin ng gano'n na lang ang naging desisyon ni Monique. Magpaliwanag ka. Ayaw na ako usapin. Hoy! Iper! Ayaw na pakinggan yung paliwanag ko. Sabi mo mabait naman ang ina ng girlfriend mo, hindi ba? Opo. Oo nga. Ba't nga si Teoli? Pero bakit galit na rin siya sa akin ngayon? San? Puro ka kasi baka. Baka! Subukan mo muna! Tama si Tito Henry, San. Punta mo na nanay ng girlfriend mo sa tindahan ng damit sa palengke. Ha? Doon magpaliwanag ka. At iharap mo sa kanyang babaeng kasama mo sa litratong ibinigay sa kanya ng kaibigan ng girlfriend mo. Buti na lang honest yung babaeng bumili sa akin ng blouse. Sobrang isinukli ko sa kanya pero sinuli sa akin. Tita Yoli? Carlo? Anong kailangan mo? At saka bakit narito ka? Gusto ko po kayo makausap, Rita. Kasama ko po yung babaeng kasama ko sa litrato. Please naman po. Hayaan niyo po ako makapagpaliwanag. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa kabila po ng pinagdaraanan ko ng mga panahon yun, sinikap ko pa rin tapusin ang mga thesis na ginagawa ko. Pati na ang aking pagpapraktikum. Kahit wasak ang puso ko, desidido ako makagraduate ng school year na yon. Hindi kayang pigilan ang pag-ibig tulad ng agos ng tubig. Ang mga nagsiganap sa papel na Carlo, Bobby Cruz, nakasama sina Chiquit Amor, Susan Robles, Olive Madrideos, Dante Castro, Phil Cruz, at sa mahalagang papel ni Monique, Regine Castillo, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta sa direksyon ni Luz Fernandez. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating palatuntunan at dahil sa inyong pagtangkilik kaya nananatili pong number 1 ang dramang Mr. Romantic. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.